Nilaunch na sa Thailand ang 2023 Honda Giorno Plus. Scooter na classic pero 4 valves. Dadating din kaya ito sa Pilipinas? Specs and features ating pag-usapan dito sa ating Motor Review. At eto na nga, pinagkakaguluhan na sa Thailand ang bagong 2023 Honda Giorno Plus. Ito po ay isang modern retro style na scooter na may chrome detailing. At kung titignan mo yung appearance niya, may konting hawig sa Vespa at Lambretta. Napakasimple, elegante, walang kaarte-arte sa design. Straightforward. Base sa ating nakalap na information, ito po ay isang 125cc 4-valve single-cylinder liquid-cooled with ESP Plus engine. At ito ang mga napansin natin sa features ng 2023 Honda Giorno Plus. Yung headlight at taillight lahat LED pero yung signal light niya ay bulb type. Yung panel gauge niya digital at sa itsura niya ay kahawig siya sa version 2 ng Honda Click. Yung design ng kaha elegante, retro classic, kahawig sa Vespa. Meron siyang compartment na 30 liters at marami ka pa ring mailalagay na gamit. Meron din itong console box with charging port para safe pa rin na makapag-charge ka ng cellphone at iba pang mga gadgets. Gas tank niya nasa 5.4 liters. Seat height nasa 780mm. Ground clearance niya nasa 155mm at may bigat na 118 kilograms. Nakakeyless system na rin ito. May retractable hook para kung may mga bit-bit kayong pinamalengke at kung di nyo nagagamitin, pwede na rin itong ibalik sa dati. Ang mga gulong nito 190 by 90 by 12 sa harap at 110 by 90 by 12 sa likod. Andito pa rin yung gulay board, more space pa rin siya sa mga gamit at ang kakaiba sa kanya, di mo na kailangan pang tumayo at buksan pa ang upuan para magpagas dahil yung gas tank nito nasa ilalim ng manibela kaya malaki ang space ng compartment. Meron dalawang klase ng Honda Giorno Plus, ang CBS version or combi brake system and ABS version or anti-lock braking system. Sa CBS version, ito ay nakakalaga ng 61,900 baht or equivalent to 99,450.41. Ang ABS version naman ay nakakalaga ng 66,900 baht or equivalent to 107,483.56. Pero syempre hindi yan yung exact price kapag dumating na dito sa Pilipinas. Sa ABS version, ang available na kulay ay white, gray at red. At sa CBS naman ay white, yellow, green and blue. Sa ngayon wala pang balita from Honda Philippines kung dadating ito sa Pilipinas. Medyo mahal po ito sa isang 125cc dahil ang alam po natin na 125cc sa ngayon na less 100,000 pesos ay yung Yamaha Gravis na nasa 93,900. Sa tingin nyo mga karatrat, ilalabas kaya ito sa Pilipinas? Comment down below, huwag mahiya para mapag-usapan natin kung papatok kaya ito sa Pilipinas. Para sa mga updates ng ating motor review, please follow us on our Facebook page, Facebook Reels, YouTube Shorts, and YouTube channel, bastiboys.ph. At syempre, you can support me by sending stars para makagawa pa tayo ng mga motor review para mas marami pa tayong matulungan ng mga moto viewers. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe mga karatrat.